Agri-Camp to Right in Pampanga for children in conflict with the law. Kaya nabanggit niya yung sa juvenile, ano? Parang ito ay magiging agricultural camp para sa mga batang may kaso. So doon dadalahin yung mga batang may kaso from DSWD and based on Republic Act number 9344, the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, particularly Section 51. However, the question is, bakit ngayon lang ito sinimula, no? Pinapattern siya sa iwani. Alam niyo ba iwani? Alam niyo yung iwani? Yung kulungan na naka-separate sa isla, nasa malayong lugar siya, no? So, hindi nakalagay dito kung bakit ngayon na siya sisimulan, sasagutin niya ng kung sino lang nandoon. Pero most probably, ang sasagot nila dyan, walang budget. No? So, baka yun yung sagot. Kahit sasagutin nila, kunyari ako na. Okay, so, maganda yung plano na yan, although nailatas na siya 8 years ago. Ito na naging problema natin, bakit ngayon lang siya masisimulan, susukawalan din natin ng budget. No? Kasi kapag nagtayo tayo ng isang high security area para sa ating mga children in conflict with the law, no? Or yung ating CIL na tinatawag, or sa mas madaling salita yung mga juvenile, no? Juvenile delinquents natin na usually kasama din sa kulungan yung mga adult or yung mga hindi juvenile na may mga kaso or in conflict with the law. So wala pa tayong naging sapat na budget during that time kasi yung Agri-Camp na inaay natin ay medyo malaki din to hold a number of CIL, no? So ngayon, ngayon lang din napirmahan yung MOA. Ano yung MOA? Memorandum of Agreement between DSWD at saka yung nag-offer ng lugar, no? Kasi yung iwahi, 28,000 hectares yun. Dito sa agricultural camp na tinatawag natin, okay, so halimbawa na, walang nakalagay kung gaano kalaki. So kailangan din natin ng malaking spasyo para sa kanila. So ngayon pa lang na-sign ng MOA between doon sa may-ari ng lugar at saka sa DSWD. Kung doon, marami pang pagdadaanan yan. Siyempre, meron pa din agreement sa BUCOR, sa Bureau of Correctional. Okay, bago mailipat yung mga CIL na yan doon sa ating agricultural camp. Plus, dahil Agri-Camp nga yung inaay natin, hindi lang siya basta kulungan. Pag sinabi natin Agri-Camp, agricultural camp, okay, so inaay natin na yung lugar na paglilipatan natin sa mga CIL, mayroon silang sapat na magagawa na magpapabuti ng kanilang pagkatao, no? Habang pinagbabayaran nila yung kanilang sentensya. Hindi katulad sa mga kulungan talaga natin kung saan imbes na maging mas matindi sila dahil nakakakita sila ibang kultura ng mga nasa kulungan, di ba? Napapanood nyo kay Tanggol. Imbes na bumuti sila doon, mas nai-influensyahan sila ng mga kaguluhan na dala ng mga mas nakatatanda sa kanila doon. So, kung madadala natin sila sa maayos na agricultural camp, pwede silang magsimula ng mga kaalaman sa agrikultura, pagtatanim, maberde ang lugar, nakahiwalay sa bulo ng iba pang mga nakabulo. Pinitin na ng DSWD na mas mapapabuti yung ating mga children in conflict with the law. Okay? So, yun, yung sagot kung bakit ngayon lamang. No, mahaba kasi yung preparasyon, maraming budget ang kinakailangan, at the same time, mahabang pagpaplano kung paano maililipat yung mga children in conflict with the law. Okay? Next. Okay, bakit hindi irrigation ang naging focus ng project? No, hindi kasi amin to dahil sa agriculture to, no? Pero, dun sa narinig natin mula sa City Agricultural Office, no, and also nababalita din naman doon nakakaraan, may mga malalaking, ano tawag natin doon, lake ba? Pero nasa balita to before, pinagsawayan natin sa Senado, di ba? Kung bakit hindi dredging yung gawin doon sa mga lake na yon. Naalala niyo ba yung balita na yon? Pero ang sagot ni BBM kasi doon, magastos ang dredging. Magastos daw ang dredging, saka hindi daw siya long-term solution. So may inaay ang city government, ay nilang ang provincial government ng Pampanga para magkaroon ng direct na access
access ang mga farmers sa water na nagmumula sa mga malalaking water sources natin sa Pampanga. Tulad ng, ano nga yun? Ano sa pangalan yun? O, kasi ang Pampanga may problema din yan sa sa mga potable water sources. Okay? Although yung Pampanga, di ba nandoon yung second largest river. Okay? So, ang problema natin doon is access ng mga magsasaka sa water na nagagaling doon sa Pampanga River patungo sa mga bukid nila. No? So, iyon ay kasama sa plano, kaya lang hindi pa siya yung priority ngayon dahil nakikita ng provincial government, okay? At ayon na din sa national government, mayroong nakalatag naman long-term at sustainable na solution in terms of water irrigation. Okay? So, kung ano man yun, kunyari hindi ako anti-BBM, hindi natin alam. So, hindi natin. Pero, yun ang sabi kasi ni ano, diba? May regional water crisis na daw kasi sa Pampanga groundwater. Okay? O, dahil taga-government ako, expect nyo na yung sagot ko, maganda. Diba? Hindi ako magsasabi ng masama tungkol sa plano ng city government. Okay? Yung rice tarification law, matagal naman na din yan, diba? It was enacted in 2019. However, ang pagpapatupad kasi ng tarifa, no, ay depende sa political will ng mga nakakpo. Okay? So, ngayon, ano yung action natin dito? Siyempre, pag binabayan ng national government, kailangan sumunod, no, ang ating provincial at ang ating city government, okay, para sa pagkontrol ng tarification ng bigas, lalo na at nagkakaroon tayo ng crisis sa bigas. So, alam natin na ang Central Luzon ay kasama yung mga, ang Central Luzon, ang mga bayan, ang mga provincia sa Central Luzon, we used to be the rice granary of the Philippines, no? Pero dahil nga sa unti-unting privatization ng mga lupa, hindi lang yung mga lupa, iba maging yung mga kumpanya na nagkakaroon ng kapangyarihan in terms of rice production and rice at selling, pagbibenta, no? So, nabibili ng maliit na amount sa mga magsasaka, pero binibenta ng mahal na mahal sa market. So, pag napatupad ulit natin or naging epektibo yung mga gagawing polisiya ng city sa ating rice tarification law, malilimit natin yung supply ng mga ini-import natin para mas mabigyan ng pagkakataon yung bigas ng mga local farmers na umangat, no? So, ako, yung susunod kong sasabihin ay dagdag ko lang, no? Kunyari, ako yung governor ng Pampanga, katulad ng ginagawa sa buwan. Huwag nyo sabihin ko sa ginagawa sa buwan. Ang pwedeng gawin dyan pag napasa yung rice tarification law, ang una dapat binibenta sa loob ng Pampanga ay ang mga bigas na na-produce ng mga farmer mula sa Pampanga. Hindi yung ine-export. Para mas tumaas yung presyo at yung pagbili ng mga bigas na mula sa mga magsasakang taga Pampanga. May mga ganyan tanong, mga ano yan, mga Miss Universe question, di ba? Huwag na kayo magtanong. Sagutin mo yung tanong. No, kasi una-una kailangan marami kang time para magbasa, para matandaan mo lahat ng mga batas. Kasi una-una ang basis ng legal management ay yung kaalaman natin sa mga batas at ano pa mga kasulatan na may kinalaman sa yung yun, no? Pangalawa, magastos. Magastos yun eh. Kasi hindi ka naman matatapos sa legal management ng court. Kailangan mag-pursue sa lawyer ng bar. So, mahabang pag-aaral yung kinakailangan para matapos natin yan, no? Tsaka isa pa challenge dyan, kailangan matatag yung loob nyo.
sa course na to. Kasi pagka hindi, baka iiyakan nyo lang lahat pagdating sa mga exams na napakahaba, pagdating sa mga practice, sa mga interpretation. Dala tayo ng private. So, yung legal management is not a course for the faint of heart. Hindi siya para sa mga mahihina ang loob. Okay? Ano pa? Iba sa ilan sa mga pinaka-ibang karanasan ko ay yung mga may mga nag-present na iba ng mga pamphlets sa city, paano namin yung iti-treat, no? Pag may mga threat na sinesend through the social media pages ng ating city, o kaya naman may mga threat kay mayor, no? So, hindi namin alam kung iti-take namin yung seriously or hindi, no? Meron din naman may mga challenging na pagkakataon na kailangan ba namin ilabas itong informasyon na ito o hindi. No? So, isa yan sa mga challenges natin sa City Information Office. Okay? O ano na agad, hindi ba? So, merong proseso. Merong proseso kung paano natin inilalabas sa social media page ng ating city. Diba? Yung lahat ng city government, provincial government, may mga official website yan, official social media page. So, doon pumapasok si CIO. Kasi, dapat naitanong nyo muna. Siyempre, may process yan. Hindi lang ng informasyon na tatanggap namin. Di ba, kabulat na tinuturo natin sa pamamahaya kaya inilalabas natin. So, magsisimula tayo siyempre, kung hindi tayo yung actual na nag-cover, dapat may fact-checking tayo dyan. Mahalaga ang interview, mahalaga ang quality ng mga informasyon na kukuha natin, ang sources na ating nakakapanayam, at syempre, yung mga topic din na i-cover natin. No? Hindi lahat ng ganap sa city ay worthy para i-post natin sa social media. At hindi rin lahat ng ganap ay pinupuntahan natin. No? Kasi meron din naman tayong mga counterpart na information officer sa mga barangay, no? At saka mayroon ding mga department ng LGU na direktang nagbibigay sa atin at pinagkukuhanan natin ng informasyon. No? So, gano'n natin hinihimay yung mga information bago natin sila ilabas. Okay? Basta tayo yung in charge sa mga communication, information dissemination, kasi mahalaga yun para sa city. Halimbawa, magkakaroon ng mga scholarship, di ba? Sino ba mag-i-inform yan sa public? Role natin yun. So, bahagi ng role natin yun. Dapat, mailabas natin yan sa publiko sa panahon na kailangan gamit ang maayos na mga pananalita at mga pagmas kung pinapagdaman. Okay? So, paano masisiguro na ano yun ang pagsunod ng tanong? Makakatulong po yung information. Yun nga yan. So, paano masisiguro na makakatulong? Siyempre, lalabas mo lahat ng informasyon na may kinalaman, no, para sa mga mamamayan. Okay? Graduate ng legal management, no? Nabanggit ko kanina, meron akong master in communication. So, malaking bagay yun. Kasi pag hindi, ano bang pinagkaiba ng mga vlogger, ng mga citizen journalist sa mga journalist talaga? So, ang ating City Information Office, dapat formal ang communication na nilalabas natin dyan. Pag wala kang background sa pagsulat, anong klaseng sulat ang ilalabas natin? Anong klaseng mga IEC? Ano yung IEC? Information, education, communication materials ang ilalabas natin kung wala tayong background sa communication or sa journalism. Okay? So, mahalaga na mayroong background. At mahalaga din na updated, nagbabasa, critical thinker ang isang CIO officer. Okay? Last question na yun. Okay na?